1,001 gabi, nobela na nanggaling sa Saudi Arabia na isinalin lamang ni Julieta Yuri Vera sa Pilipinas. Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa isang lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniwan ng matagal ng kanyang asawa dahil sa katagal na di pag-uwi ng lalaki. Nakadama siya ng kalungkutan at pagkabago. Umiibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang iniibig at ipinakulong niya. Nang nalaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamagandang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Bumati siya at sinabi, "Kapatid ko ang lalaking ipinakulong ninyo. Inaway na hindi namin nakikilala. Subalit, nagsinungaling ang lalaking tumistigo laban sa kanya. Nagkakamali kayo sa pagkabilanggo sa kanya. Wala na akong kasama at wala nagsusuporta sa akin. Kaya maawa na kayo. Pakawalan nyo na siya." Nang marinig ng pulis ang kanyang pagmamakaawa at makita ang kanyang ayos, umibig ito sa kanya. Sinabi nito, "Pumunta ka sa aking tahanan hanggang sa mailabas ko ang iyong kapatid. Tutulungan ko siya at pagkatapos ay ilayo mo na siya." "Diyos ko po, sinabi ng babae. hindi ako pumupunta sa bahay ng isang lalaking estranghero sa akin." Sabi ng babae. Kung ganon, hindi ko siya pakakawalan. Maliban na lang kung sasama ka sa akin at papayagan mo kong gawin ang gusto kong gawin. Ikaw na lamang ang pumunta sa aking tahanan, kahit maghapon at magdamag kung talagang kinakailangan. Saan ang iyong tahanan? At itinuro ng babae at nagbigay ng oras para sa pagpunta. At humingi siya ng tulong sa kadi. "Diyos ko, Kadi, Oo, Sagot ni kadi at siya'y nagpatuloy. pag-aralan mo ang kaso ko at gagantipalaan ka ng Diyos." Sinabi nito, sino ang may kagagawan nito? Mayroon akong kapatid, kaisa-isa kong kapatid. Naparito ako dahil sa kanya, sapagkat ikinulong siya ng pulis at ipinaratang isang kriminal. Nagsinungaling laban sa kanya at sinabing ito ay masamang tao. Kaya nakikiusap ako, tulungan mo siya. nang sulyapan siya ng kadi, umibig din ito sa kanya. Pumunta ka sa aking tahanan para makasama ko at sasabihin ko sa pulis na palayain ng iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kanyang kalayaan, babayaran ko ng sarili kong pera upang ako'y mapaligaya mo, sapagkat napakalambing ng iyong tinig. At sinabi niya, Kung magiging mabait ka sa akin, sumagot ang kadi. Kung hindi ka papayag, makakaalis ka na at huwag mo na akong sisihin. kung talagang iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan kaysa inyo na maraming katulong ang makakadisturbo sa atin. Saka isa pa, hindi naman akong masamang babae, subalit kailangan ko lang itong gawin. Saan ang iyong tahanan? Sa ganitong lugar, Sinabi niya ang takdang araw at oras ng kanyang pagpunta. Pumunta din siya at humingi ng tulong sa Wazir at palayain ng kanyang kapatid, sapagkat lubha niya itong kailangan. Subalit, may binigay rin itong kondisyon. Payagan mo kung gawin ang gusto kong gawin sa iyo at palalayain ko ang iyong kapatid. kung talagang gusto mo, doon na lamang sa aming tahanan. Tayo lamang doon. Hindi naman kalayuan ang aking bahay
para maayos ko naman ang aking sarili. Saan ang bahay mo? Sa ganitong lugar, At nagtakda ang babae ng oras at araw gaya ng dalawang nauna. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Isinalaysay niya rin ang pangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ang kanyang sinasabing kapatid. Sino ang nagpakulong sa kanya? Tanong nito, ang hepe ng pulisya. ang kanyang sagot. Nang marinig ng hari ang nakahahabag na saraysay sa pagkakulong ng kapatid, bumuka ng puso nito at awang pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan at upang matulungan siya, palayain ang kapatid. Subalit, ang kanyang sinabi, O mahal na hari, madali lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong ginusto. Subalit, malaking karangalan kung pupunta ka sa aking tahanan. siya ay pumayag. Sinabi ng babae ang lugar at oras ng kanilang pagtatagpo, nang gaya ng oras na sinabi niya sa unang tatlong lalaki. Umalis siya pagkatapos at umanap ng isang karpintero at sinabi nito, Ipagawa mo ako ng isang cabinet na may 4 na compartment. Magkakapatong, may pinto ang bawat isa at masasaraduhan, malaman ko lamang kung magkano at bayaran ko. Sumagot ang karpintero. 4 na denaryo ang halaga nito. Subalit, hindi ko na ito pababayaran kung papayagan mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, papayag ako. Subalit, gawin mo lamang 5 ang compartment ng cabinet na pinapagawa ko sa iyo. At sinabi nito kung kailan ihatid ang kabinet sa kanyang tahanan. Mabuti. Sige, maupo ka na lamang at gagawin ko ngayon din ang iyong kabinet. Pagkatapos ng magawa, inutusan niya ang karpintero na dalhin sa bahay ang kabinet. Pinuwesto nito sa sala, pagkatapos kumuha ng damit at may iba't ibang kulay. Naghanda rin siya ng makakain, karne, prutas, inumin, mga bulaklak at pabango. Dumating na ang araw na ibinigay niya sa lahat ng hinihingi niya ng tulong. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na damit, naglagay ng mga adorno sa sarili, nagpabango at inilagyan ng mamahaling carpet at naghintay sa kahit sino ang mauunang dumating. Si Kadi ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at humalik sa paanan ni Kadi. Hawak ang kamay, niyaya niya itong maupo sa carpet. Nagsisimula na ito ang kanyang pakay, sinabi ng babae. Suotan ang iyong turban. Isuot mo muna ang dilaw na roba at ang bonnet na ito. Habang inihanda ko ang makain at mainom natin. Pagkatapos, ay pwede mo nang gawin ang iyong ninanais. Habang sinusuot niya ang roba at bonnet, ay may biglang kumatok sa pinto. Sino ang kumatok? Tanong niya, Ang aking asawa! ang kanyang tugon. Ano ang aking gagawin? Saan ako pupunta? Huwag kang matakot. Itatago kita sa cabinet na ito. Gawin mo kung ano ang dapat. Kaya ipinasok niya ito sa pinakaibabang compartment at isinara ang pinto. Pumunta siya sa pintuan at titignan kung sino ang kumatok. Ang hepe ng pulisya. Pinatuloy niya ito agad. Ariin mong iyong lugar na ito at ako'y iyong alipin. Buong araw sa akin ka, kaya't alisin mo na ang iyong suot at ipalit mo ang pulang roba na ito. Habang sinusuot niya ang roba at bonnet,
may biglang kumatok sa pinto. Subalit, bago niya ginawa ang kanyang pakay, sinabi nito, Ako'y iyong-iyo at walang istorbo sa atin. Kung mabait ka lang talaga, gumawa ka muna ng kautusan na magpapalaya sa aking kapatid para naman mapanatag ang aking kalooban. Masusunod, at gumawa na nga ng kautusan ng pulis na nakasaan ang agarang pagpapalaya sa kanyang kapatid. Nang sisimulan na niya ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. sino iyon? Tanong ng pulis. Ang aking asawa. Sagot ng babae. Ano ang gagawin ko? Ang kanyang tanong. Pumasok ka sa kabinet na ito. Pag-alis niya saka ka lumabas. Sa pangalawang compartment sa ilalim at sinarahan ang pinto. Samantala, ang nangyari ay naririnig lamang ni Cady na nasa loob ng isang compartment ng cabinet. Pumunta muli ang babae sa pintuan upang muling tignan kung sino ang pumatok, si Wizard. Sinabihan niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng mas magaan. Isinuot niya ang bunghaw na damit at ang kanyang pulang bonnet at pati na rin ang kanyang rubang gagamitin upang maginaw ang pagdulog. Nagsimula na ang pakay ni Vizier. Nang biglang may kumatok, tinanong niya kung sino ito at sinabi ng babae na ang kanyang asawa. Nalito ang lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin. Kaya sinabi sa kanya magtago sa loob ng isang cabinet. Kanya din ang pinto ng cabinet. Pumunta siya sa pinto at pinagbuksan ang kumatok. Ito ay ang hari. Pagkatapos, naimungkahi nito ang pagpapalit ng damit. Maya-maya pa ay nakapagpalagayang loob na sila. Sinimulang gawin na ang hari ang kanyang ninanais. Nakiusap ang babae na tumigil muna at nangakong papaligayahin nito sa silid pagkatapos ng kanyang sasabihin. Kahit ano na ang iyong kahilingan, sagot ng hari. Alisin mo ang iyong roba at turban. Mahal ang kanyang damit. Nagkakahalaga ito ng 1,000 denaryo. Nang alisin niya ito, ipinalit ang rupang na nakakahalaga ng 10 denaryo lamang. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay narinig lamang ng 3 lalaking nakatago sa 3 compartment ng cabinet. Subalit, hindi silang makapagsalita nang sinimulan na ng hari ang kanyang nais sa babae. Sinabi niya, mayroon sana akong ipakikiusap sa iyo. Habang sila'y nag-uusap, may kumakatok muli sa pinto. Tinanong ito kung sino ang kumatok. Muli niyang sinabi na ito ang kanyang asawa. Sinabi nito na paalisin ang asawa o siya ang hari ang magpapaalis dito. Subalit, sinabi niya na maging matyaga. Kaya't pinapasok nito sa pang-apat na compartment ng cabinet at isinera ang pinto. Lumabas siya upang patuloyin ang kumakatok. Ito ang karpintero. Anong klaseng kabinet ba itong ginawa mo? Bakit? Anong masama sa ginawa ko? Masyadong magkipot ang ginawa mong compartment. Hindi! Anong hindi? Subukan mo nga pumasok at hindi ka kasya riyan. Pumasok nga ang karpintero sa 5 compartment at sinaluduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat sa hepe ng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang mangingibig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin.
Nagpapasyad silang magpakalayo-layo at lumipad ng syudad. Pumasok nga ang karpintero sa ikalimang compartment at sinaluduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat sa hepe ng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang mangingibig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Nagpapasyad silang magpakalayo-layo at lumipad ng syudad. Sapagkat hindi na sila makakapanatili sa lugar na iyon. Gumayak sila at tumakas sa kayang isang kamelyo. Samantala, natili ang 5 lalaking nakakulong sa compartment ng kabinet sa loob ng 3 araw nang walang pagkain at walang tubig. Hindi makatiis ang karpintero, kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Beezer. Kinatok naman ni Beezer ang compartment ng pulis at ng pulis ang compartment ni Caddy. Hindi makatiis sa karpintero. Kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Beezer. Kinatok naman ni Beezer ang compartment ng pulis at ang pulis sa compartment ni Caddy. Sumigaw ang kadit na nagsasabing, bakit ba sila nagkakasakitan gayong lahat naman sila ay nakakulong? Nakarinig silang 5 nagpatanto nila na sila ay napagkaisahan ng babae. At habang sila ay nagkukwentuhan ng mga pangyayari, nagtaka ang kanilang mga kapitbahay sapagkat may ingay ay wala naman silang makikitang tao sa loob. Kaya't napagpasyahan nilang wasakay ng pinto at pasukin ang bahay. Nakita nila ang kabinet na yari sa kahoy. Nakarinig sila na nagsasalita, kaya tinanong nila kung may Jenny sa loob nito. Sinabi ng isa na sunugin ang kabinet. Sumigaw ang kadit na huwag silang sunugin. Nagkukunwari siyang Jenny na nagsasalita ng mensahe galing sa Quran. Pinalapit nito ang mga tao sa kabinet. Lumapit sila sa kabinet at nagsimulang magsalaysay ang mga nakakakulong. Tinanong nila kung sino ay may kagagawan ng lahat ng ito. Ikinuwento nila lahat-lahat na nangyari. Nang makita nila ang kanilang mga itsura sa pananamit, nagtawanan na lamang sila. Lumabas sila ng bahay na tinatakpan ng kanilang mga mukha upang di magkakilala, makaiwas sa chismis ng mga